sa umaga ito. Salamat sa Panginoon. Isang magandang umaga sa bawat isa at sa mga kasama natin sa FB, sa mga bubukas pa. Salamat sa Panginoon. Bago na tayo muna umawit ng "Di Ako Nagkamali." Inadarating pa sa dito sa buhay ko, ang maranasan katuparan ng pangako, ang mawakan tagumpay na inasam. Marami di naniwala, marami humadang, marami nagsabi wag na akong maghintay. Tila walang pag-asa, tila walang wakas. Di ako nagkamali na magtiwala sa'yo. Di ako nagkamali na magtiis at maghintay. Di ako nagkamali sa nilang iyong kalooban. Di ako nagkamali sa inyo ay nagmahal. Mula sa umpisa, di ako nagkamali. Darating pa ang sandali nito sa buhay ko, ang malasan katuparan na pangako, ang mawagan tagumpay na inasam. Marami hindi naniwala, marami humadlang, marami ang nasabi wag na akong maghintay. Tila walang pag-asa, tila walang wakas. Di ako nagkamali na magtiwala sa inyo. Di ako nagkamali na magtiis at maghintay. Di ako nagkamali, sundin ang iyong kalooban. Di ako nagkamali, sa inyo ay nagmahal. O Jesus, hallelujah, tanggap. O Jesus, Panginoon ng buhay. O Jesus, magasalan, kinabukasan. Kahit may panahon, inisip ko na tumalikon. Sa piling ko'y nariyan pa rin, hawak-hawak aking kamay ko. Di ako nagkamali na magtiwala sa inyo. Di ako nagkamali na magtiis at maghintay. Di ako nagkamali, sundin ang iyong kalooban. Di ako nagkamali, sa inyo ay nagwadalasan. Di ako nagkamali. Di ako nagkamali na magtiwala sa inyo.
your name. We worship your name. We magnify your name, Lord God. Hallelujah. Tayo manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa bagay ito. Tunay nga po kayo ay mapagbiyaya sapagkat kami ay itinatayo nyo, binabangon nyo upang mag-aral, Panginoon. Lord, kayo po ang aming tunay na guro. Kayo po ang magpahayag po sa amin. Kayo po ang magpaliwanag nito sa amin. Sapagkat kayo po ang may akda ng Biblia, ng salita ng Diyos. Oh, Holy Spirit, kinikilala po namin kayo sa aming buhay bilang may akda ng salita ng Diyos. Kayo po po ito na magpahayag nito sa amin. Bigyan niyo po kami ng mga sariwang mensahe na nagmumula po sa inyo. Kaya maraming salamat po sa mga ito. Patuloy niyo po kaming siyasatin mula sa aming puso, isipan, Panginoon. Kayo po ang patuloy na luminis ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Pagpalain po ang oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. See? Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Binabati po namin yung mga kasama po namin sa FB Live ng isang mapagpalang umaga. Good morning po, Brother Alan Rocreo, Brother Ivan Kier Tataro Castro, Sister Vicky Joaquin, Brother JC Gardose, Sister Anita Katembung, Brother Bong Ramos, Sister Morena Mateo, Auntie Rosalie Laksigen, and Sister Samantha Francesca Perez. Good morning po. Amen. Salamat sa Panginoon. Tayo yung kapatuloy na. Nasa John chapter 10 tayo. Ano ang ating pinag-aaralan? Ano ang topic natin, Sing? Ang topic po natin sa umagang ito ay The Good Shepherd. Amen. Anong part na? Part 3. Part 3. Salamat sa Panginoon. Nasa part 3 na po tayo. Sapagkat John chapter 10, ang ating pong pinag-aaralan ay ang mabuting pastol. Salamat sa Panginoon. Basahin natin yung ating text. Salamat. John chapter 10 verse 1 to 10. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa ng hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Verse 2. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. 3. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. 4. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. 5. Hindi sila sumusunod sa iba, kundi patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. 6. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. 7. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. 8. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. 9. Ako nga ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Verse 10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Amen. Salamat sa Panginoon. The Good Shepherd. Salamat sa Panginoon. Diba sabi ko sa inyo, magtatanong ako. Sabi ko, si Angel, piliin niya kung sino ang inaantok. Siya ang sasagot. Meron bang inaantok sa inyo? Kasi kung walang inaantok, hindi na ako magtatanong. Katulad ng napag-aaralan natin kahapon,
bakit inilalabas ng pastol ang kanyang tupa? Uulitin ko. Bakit inilalabas ng kanyang pastol ang kanyang mga tupa? Letter A, para mag-exercise. Letter B, nagpapagutom. Letter C, para manginain. At letter D, kumain, manginain, kumain, hindi tumain. No? At letter D, wala sa nabanggit. Ano ang sagot? Ha? Wala sa? Wala sa nabanggit. Mahusay ka kayo, nag-aaral nga kayo. Nilalabas yung kanyang mga tupa kasi para kumain. Para manginain. Kasi dinadala sa pastulan, sa parang. Naghahanap mga damo. Yun. Ang pinakamahirap sa pastol, alam nyo, hindi yung magpakain. Yan ay bahagi ng buhay talaga natin. Ang may pinakamahirap, yung pinakamahirap hindi yung mahirap, yung pinakamahirap sa pastol, ang totoo, yung mag-alaga. Bakit? Kasi gusto mo, kailangan tiyakin mo na ang tupa mo malusog. Hindi nangangayayat. At hindi nagkakasakit. Di ba? Kaya tingnan mo ng ebidensya dito. Di ba? Yan ang mga tunay na inaalagaan. Di ba? Amen. Salamat sa Panginoon. Okay. Bukas na siguro yung pangalawang tanong. Kaya pasimulan na tayo sa John chapter 21 verse 15 to 17. Oh wait, ano muna? 6 to 7 muna. John chapter 10 verse 6 to 7. Sinabi ni Jesus, ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. 7. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Okay, kahapon, nag 1 to 5 tayo. Yun nga yung tinatawag ng pastol, yung kanya mga tupa. Ngayon, ano sabi sa verse 6, hindi nila maunawaan ang talinghagang ito. Ano ba ibig sabihin ng talinghaga? O parable? Ang ibig sabihin ng talinghaga ay makalupang kwento pero makalangit na kahulugan o makadiyos na kahulugan. Yan ang ibig sabihin ng talinghaga. Hindi ba unawaan nyo ng mga Pariseo? Kaya, inulit ng Panginoon. Kaya, verse 7, Starami. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Amen. So, muli sinabi niya, ako nga ang pintuan ng mga dinadaanan ng mga tupa. Kaya, di ba sinabi ko sa inyo, ang Panginoon mayroong duality. Hindi ko masabi kung hindi may katangian, pero the duality of Christ, yung hindi lang sa pintuan, siya rin ay daan. Di ba sabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Kaya, John ay pinapakita ng Panginoon na nais niya sabihin sa mga Pariseo na siya ang pintuan, yung matawag doon, pinaka-entrance, no? Yung pintuan. Kaya, ungkatin natin sa John chapter 21 verse 15 to 17. John chapter 21 verse 15 to 17.
Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga tao? Ito. Sa mga ito? Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. 16. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo, sabi ni Jesus. Alagaan mo ang aking mga tupa. 17. Ulitin mo yung Pangatlong, binasa mo. Hindi si Jesus ang nagsabi, si Pedro. sabi ni Jesus, Mm. alagaan mo. Ulitin Di mo. po, Ganyan. sumagot si Pedro, Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, Ayun. alagaan mo ang aking mga tupa. 17. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? Okay. Okay na yan. Baka mamali pa eh. Kaya baka may problema yung salabin. Kasi tao, yung ito naging tao. Hindi ko lang yung grado. Baka nagdodoble. Kaya buti na lang ako, wala nakakita. Salamat sa Panginoon. Ano yung binasa ni Ato Daniel? So, katunayan at kasibayan, ang Panginoong Hesus ang siyang tunay na pastor. Bakit? Mga tupay na tayo eh. At ano ang tawag kay Pedro? Pinagkalooban na magpastor. Gift lang yun. Pag pinagkakalooban si Pedro na magpastor, ibig sabihin, mayroong nagbibigay. Sino yung tunay na nagbibigay? Yun ang Panginoon. Siya ang tunay na pastor. Kaya sabi nga sa Ezekiel, mananagot tayo sa kanya. Kaya, alam nyo, ang pinakamahirap talaga sa pagkapastor, yung pag-aalaga at pagpapakain. Kaya ang tunay na pastor, mayroong inaalagaan at pinapakain. Kasi nga, maraming nagsasabing sila ay pastor, pero ang totoo, ang sarap ng buhay nila. Pero ang totoong pastor, ay hindi ko masabing masarap. Kasi bakit? May responsibilidad eh. Naunawaan niyo ba? Merong ginagawa. Nag-aalaga at nagpapakain. Pag sinabing nag-aalaga, nagbibigay siya ng proteksyon. Tinitiyak niya kung may sakit ba, kung natutuyo ba yung tupa, o nagugutom. Kaya minumonitor niya yan. Kaya punta tayo sa Ezekiel, chapter 34, Verse 4. 4 to 9. Ezekiel chapter 34, verse 34. Daniel, pwede mag-request? Po. Walang puto lang. Ezekiel chapter 34 verse 4 to 9. Bakit hindi nyo pinapalakas ang mahihina, ni ginagamot ang mga may sakit, ni hinihilot ang mga pilay? Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala, ni ibinabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. 5. Sila'y nangangalat at nilalapa ng mababangis na hayop, sapagkat ang mga ito'y walang pastol. 6. Ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng Hindi ba panig nagkakalat? ng daigdig. Nagkalat. Sige, ulit, tuloy. Ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig ng daigdig, ngunit walang ibig humanap sa kanila. 7. Dahil dito, mga pinuno, dinggin ninyo ang aking sinasabi. 8. Ako ang Diyos na buhay. Ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapa ng mababangis na hayop, sapagkat walang nangangalaga sa mga ito. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip
Sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. 9. Kaya nga, makinig kayo, mga pastol. Okay. Yun lang po. Diyan lang muna tayo, masyado mahaba. Kaya, ano sinabi ni Ezekiel? Kaya nga, makinig kayo mga pastol. Yung mga may gift sa pagpapastol. No? Kaya dyan, ay sinasabi ni Ezekiel na ang damdamin ng isang pastol. Ipinapaunawa niya sa atin yung damdamin ng Panginoon, ng Diyos. Kasi siya ang tunay na pastol eh. Kaya ipinapahayag niya doon sa mga pinagkalooban niya magpastor o magpastor kung ano ang damdamin ng tunay na pastor. Ibig sabihin, talagang inaalagaan niya mga kanyang mga tupa. Yung mga tunay na tupa, inaalagaan ng Panginoon. Kasi sa mga sinabi ni Ezekiel, sa verse 4, ano sabi doon Daniel, verse 4, bakit hindi ninyo Pinapalakas ang mahihina. pinapalakas ang mahihina? Ibig sabihin, ay talagang ang tunay nating pastor ay talagang nag-aalaga. Inaalam niya kung ito ba ay malakas o mahina o malungkot. No? Inaalam niya. Kasi nga, sinong kinakausap nito? Si Ezekiel. Sabihin mo sa, ano sabi ng Panginoon, doon kay Ezekiel para sabihin doon sa mga pastol, sabihin mo sa mga pastol, bakit hindi nila inaalam? Bakit hindi nila pinapalakas ang mahihina? So talagang nagpapaalala ang ating Panginoon sa kanyang nais na ipahatid na damdamin. Yung damdamin niya sa tupa. Hindi lang ito pinapakinabangan kasi ang tupa ay minamahal. Kaya anong sabi sa verse 5? Sila'y nangangalat at nilalapan ng mababangis na hayop sapagkat ang mga ito'y walang pastol. Yun. Yung verse 4 nga pakiulit. Bakit hindi ninyo pinapalakas ang mahihina, ni ginagamot ang mga may sakit, ni hinihilot ang mga pilay? Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala, ni ibinabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. Yun. Ibig sabihin, talagang inaalam ng Panginoon, bakit? Bakit? Bakit ninyo hindi ginagamot ang mga may sakit, ang mahina? Kasi ang Diyos natin at Panginoon natin ay manggagamot. Bakit nyo pinababayaan? Yun ang tanong niya kay Ezekiel. Sabihin mo sa mga pastol, bakit? Bakit nila pinahihirapan? Kasi nga, alam nyo, pag sinabing kamay na bakal, pinahihirapan. Bakit pinahihirapan nyo yung mga tupa ko? Tandaan nyo, hindi tayo talaga, wala tayong tupa. Sabi ko nga, wala akong tupa. Kaya, ang totoo, sagutin ko kayo sa Panginoon. Bakit? Ipinagkatiwala kayo sa akin eh. Kaya alam nyo ba ang totoong pastor? Matindi ang pananagutan niya sa Diyos. Matindi ang pananagutan niya sa ating tunay na pastor. Kaya pinagkalooban ng yung mga may gift na mag-alaga, no, na magpastor. Pag talagang sila ay nagpabaya, mabigat ang kanilang parusa, sagutin sa mga pastor. Kasi, pinababayaan mong kawan ng Panginoon eh. Kaya, verse 5 sa Rami, Sila'y nangangalat at nilalapan ng mababangis na hayop sapagkat ang mga ito'y walang pastol. yun. Kaya pag hindi tinayuan ng pastol yung kanyang tungkulin at napabayaan kahit isa, no, nalayo, napahamak ng dahil sa kapabayaan niya, ay liable siya dyan. Ano ibig sabihin? Sagutin niya sa Panginoon. At hindi lang ako, hindi lang yung may kaloob magpastor, kayo mga pastor ng inyong pamilya. Ako lang ang nakikita nyo, pero totoo, tayo, mga pastor tayo ng pamilya natin. Si Jess, si Rami, no? Si Shing, si Angel, mga inihahanda kayo.
Mga pastor kayo ng pamilya nyo. Kaya, pag nakaalam kayo, pag nakaunawa kayo, naunawaan nyo na ang mga tupa ng Panginoon talagang napahamak ng dahil sa inyo, sagutin nyo sila sa Panginoon. Verse 6. Ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, borol at sa lahat ng panig ng daigdig, ngunit walang ibig humanap sa kanila. Yun. Nagkakalat. Kaya talagang, alam mo, yung mga yung mga Parseyo, yung mga religious leader, wala naman talagang pakialam sa tupa eh. Ang kanilang inaatupag lagi yung pampolitika. Behinig sila sa politika eh. Bising-busy sila. Pero sa tupa, wala silang puso diyan. Kaya ang Panginoon natin bumaba mula sa langit para ipunawa sa mga religious leader kung paano mag-alaga ng tupa. Kasi sila, yung kanilang written words, yung kautusan nila, yun ang lagi talagang inatupag nila pero wala silang pasanin dyan. Kaya ang Panginoon ay talagang nagsalita na. Hindi lang nagsalita, bumaba na. Para ipaunawa sa kanila, yung mga tupa dapat ibigin. Di ba? Anong sabi kay Pedro? Pedro, iniibig mo ba ako? So, ano sabi ni Pedro? Yes, Lord. O, di pakarin mong tupa ko. Pedro, iniibig mo ba ako? O, yes, Lord. Di alagaan mong tupa ko. Tupa ko, hindi tupa ni Pedro. Kaya, dito pinapakita ng Panginoon, sa Old Testament pa lang, ay pinapahalaga na ng Diyos ang mga tupa. Hindi niya pinapabayaan yan. Pag may sakit, ginagamot niya. Pag pilay, hinihilot niya. Pag nanghina, pinalalakas niya. Kaya sa verse 6 na namin, 7 na ba ito? 7 and 8. Dahil dito mga pinuno, dinggin ninyo ang aking sinasabi. 8. Ako ang Diyos na buhay. Ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapan ng mamabangis na hayop sapagkat walang nangangalaga sa mga ito. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Yun. Kaya, nanawagan muli ang Panginoon. Kayo mga leader, Bible study leader, mga worker, mga pastor, nanawagan siya. Kasi, ang mga tupa ng Panginoon napapabayaan. Nakakawatak-watak. Ang gusto ng Panginoon, magkakasama. Iisang pamilya. Anong ginagawa ng mga Bible study leader, yung mga pastor, hinahayaan nilang magkalayo-layo, magkawatak-watak, nagkakagatan. Hindi nila alam, may lobo na palang nakapasok. Anong ibig sabihin ng lobo? Nagpapanggap na tupa. Minsan, ganyan sa church. Kailangan maging sensitive talaga yung tagapag-alaga at tagapagpakain. Sino yun? Yung pastor. Baka mamaya, akala mo, tupa, pero ang totoo, iniisa-isa na pala yung mga tupa. Ano ibig sabihin? Tuloy na pala. Lobo na pala. Meron na pala nakapasok. Kaya alam nyo ako, talaga sa biyaya ng Diyos, mahalaga kasi sa pastor ang merong mata. Yung merong tenga. Yung merong bibig. Mahalaga yun. Kasi para mamonitor nyo kung meron ng nakakapasok. Kung may lobo. Kung may panganib. Bakit? Kaya ka nga nag-aalaga eh. Kaya talagang, ang sabi ng Panginoon, sagutin nyo sila sa akin. Amen? Doktor natin, verse 10. 9 and 10. Verse 9, Kaya nga makinig kayo mga pastol. 10. Pakinggan ninyo itong aking sinasabi. Laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi na ninyo mabusog ang inyong sarili.
Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapapakinabangan ang mga ito. Amen. So dito, ano sabi ng Panginoon? Sagutin niyo sila sa akin. Mananagot kayo sa akin. Hindi mananagot ang tupa. Yung mga pinagkatiwalaan niya. Mananagot kayo pag nagpabaya kayo. Kaya sabi niya ng Panginoon, hindi ako nagsabi niyan. Ang Panginoon. Kaya sabi niya, ako ang Diyos. Di ba? Sa verse 10, Rami? 10 po. Mm. Pakinggan ninyo itong sinasabi ko. Laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo So, dito, gagawing pastol upang hindi na ninyo mabusog ang inyong sarili. So dito, nais sabihin ng Panginoon na laban ako, against ako sa inyo. Kayo mga pinagkatiwalaan ko, hindi ko na kayong gagawing pastor. Tatawag na ako ng iba. Pipili na ako ng iba. Pag talagang nagpapabaya ka, at talagang at wala kang pasanin sa mga tupa, tatawag ko ng iba. Kung ayaw mo, hahanap ako. Anong sabi niya kay Isaiah? Sinong ipapadala ko? Sabi ng Panginoon kay Isaiah sa chapter 6. Sagot ni Isaiah, ako po. Alam niyo ba mga kapatid, ang Diyos naghahanap ng nagbo-volunteer na talagang willing magpagamit sa Kanya. Kaya, yan sabi ng Panginoon, mananagot kayo sa akin. Alam niyo ba yun? Mabigat yun. Hindi yun talagang salita lang na magaan. Mabigat yun, mga kapatid. Kasi yun ay merong kaakibat na parusa. Amen? Next, Rami. Pwede bang Angel. doon sa harapan? Sa 11 to 16. Ezekiel chapter 34 verse 11 to 16. Verse 11, ito ang ipinapasabi ng Panginoong Yahweh. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. 12, kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ng aking tupa. Puso mo na. So, diyan ka lang. No? Pwedeng diyan ka lang? Okay. So, dito, makita nyo, sinabi ng Panginoon kay Ezekiel, Ezekiel, ako mismo ang maghahanap sa aking mga tupa. Kaya naman ang Panginoon, bumaba mula sa langit. Diba? Sabi niya sa John 6:38, bumaba ako mula sa langit. Bakit? Para hanapin niyo yung mga tupa niyang naliligaw. Kasi, bakit? Nagpakabaya yung mga yung mga pastol na tinawag ng Panginoon. Kaya alam niyo mga kapatid, kung meron kayong gift ng pastor, ngayon pa lang, talagang magseryoso na kayo. Huwag niyong pabayaan ng mga tupa kasi sagutin niyo sila sa Panginoon. Kaya diyan pinakikita ng Panginoon ang damdamin niya. Kaya siya bumaba para ang tupa ay hanapin niya, turuan niya, i-educate niya para pagdating ng panahon, yung tupa na yan, maging shepherd din. Naunawaan? Tuloy. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Verse 13, titipunin ko sila mula sa iba't ibang dako upang ibalik sa sarili nilang bayan. Okay. So dito, patuloy na sinasabi ng Panginoon, no? Sa paghahanap niya sa mga tupa, no? Ay talagang titipunin niya. Bakit? Naligaw eh. Yung tupa na puti, naging tupang itim. Anong tawag doon? Naging kambing. Naging kambing. Yan kasi yung kamukha ng tupa eh, kambing. Kaya, yung tupa, pag nagiging kambing, hahanapin niya yun para maging tupa uli. May sungay naman talaga ang tupa eh. Pero, pag tumitigas na, pinuputol na ito na shepherd. Kasi nanunuwag. Kasi ang totoong tupa, hindi nanunuwag. Pero pag ang tupa nanunuwag, ay hindi na tupa siya. Uy, bakit ka nagiging kambing? Kaya, mga kapatid, hahanapin sila ng Panginoon. Para muling ibalik saan? Sa kawan. Para maging isa uli yung kawan. Kasi nga,
naligaw eh. Tayo, tulad tayo ng tupang, naliligaw. Kaya talagang hinahanap tayo ng Panginoon. Pakituloy, Angel. Doon ko sila aalagaan sa kaparangan ng Israel, sa tabi ng mga bukal ng tubig at sa magagandang pastulan. Yun. So dito, patuloy na sinasabi ng Panginoon, ako mismo ang mag-aalaga sa kanila. Titipunin ko sila para maging isang kawan uli. No, sama-sama sila. At sinabi niya, saan daw aalagaan? Doon sa kaparangan sa Israel. Israel. Pakiulit mo na yung huling binasa mo. Doon ko sila aalagaan sa kaparangan ng Israel, sa tabi ng mga bukal ng tubig at sa magagandang pastulan. Yun. Yung bukal, para sila, pag nauhaw, merong maiinom. Kasi hindi naman pwedeng kain ka lang ng kain, mamamatay ka. Kailangan may tubig. Kaya, dadalhin niya raw yung kanyang mga tupa doon sa mainam. Sa maayos na lugar. Yung safe. Yung meron tubig, pero meron silang makakain. Bakit? Kasi nga gusto ng Panginoon, malakas ang tupa. Talagang ito ay hindi nagkakasakit. Yan tuloy. Verse 14, aalagaan ko sila sa sariwang pastulan, sa tahimik na kaburulan ng Israel. Mamamahinga sila sa sariwang pastulan at manginginain ng sariwang damo sa kaburulan ng Israel. Amen. So, anong ibig sabihin nito? No? Yung tupa, magkakaroon ng kapahingahan. Magkakaroon ng kapanatagan. Wala silang iintindihin. Bakit? Kasi ang Diyos ang pastol nila. Ang ating Diyos, ang ating tunay na shepherd, ang tunay na pastor. Kaya, dyan sinabi ng Panginoon na ako mismo ang mag-aalaga sa kanila. Alam niyo mga kapatid, mga magulang, talagang pag ang Diyos talaga ang nag-alaga sa atin, no? Talagang, sabi nga sa Psalms 23, verse 1, hindi na tayo makakailangan. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi na ako makakailangan. Kaya, talagang inuulit ng Panginoon na talagang siya mismo. Bakit? Kasi yung mga pastol na pinagkatiwalaan niya, nagpabaya. Napagod. O nalibang. Nawala yung focus. Kaya ano nangyari? Napabayaan. Nagkawatak-watak. Tandaan nyo mga kapatid. Pag tayo o sino man dito ang mayroong calling na magpastor, no? May gift, o kaya nagpapastor kayo, tandaan nyo, yung damdamin ng Diyos, kailangan damdamin mo rin. Anong ibig ko sabihin? Kasi, ang Diyos ay mapagmahal sa tupa. Pag sila ay napahamak, o sila ay namatay, nahiwalay sa Diyos, ikaw ang unang-unang may sagutin sa Panginoon. Liable ka yan. Bakit? There's posibilidad din eh. Kaya alam nyo ba, hindi madali magpastor. Ang pastor, hindi lang nagpapataba sa kanyang opisina. Lumalabas yan. Gumagawa yan. Hindi yan pasyal ang pasyal. Ay, pastor ako, pasyal ako dito. Punta ako doon. Hindi. Talagang binabantayan niya yung kanyang kawan. Naunawaan niyo ba siya sa pinag-uusapan natin? Tuloy. Verse 15, ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. 16, hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, ngunit pupuksain ko ang mga malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang katarungan. Ayun. Biruhin mo, ang Diyos, o yung ating pastol, ay talagang makatarungan. Kaya, dyan, binabasa ni ating kapatid, ay talaga namang hahanapin ng Panginoon tayo. Pag tayo ay nawala, hahanapin niya tayo.
Ibabalik na tayo kung nasaan tayo. Mananatili ka uli doon. Pag ikaw may sakit, gagamutin ka niya. Pag nanghina ka, palalakasin ka. The best talaga ang Panginoon. Yung pastol natin. Alam nyo, maraming mga pastol na pwedeng mag-akay sa inyo. Pero tanging si Jesus talaga ang mabuting pastol. Amen? Diba? Sinasabi niya kay Pedro, Pedro, alagaan mo ang tupa ko. Pakanin mo ang tupa ko. Pedro. Kaya, doon naman sa matataba, sa huling binasa ni Ate Angel, ano ibig sabihin nun? Yung mga tupa na mapanglamang, tupa ha, hindi pastor. Yung mga tupang mapanglamang, bibigyan niya naman ng hatol. No? Bibigyan niya ng hatol. Kasi, yung mga mahihinang tupa, pinagsamantala ng kapwa niya tupa. Naunawaan? Hindi yung muna. Kasi ang magbibigay ng katarungan, kasi yung pastor, haharap din sa Panginoon, yung mga pinagkatiwalaan niya. Pero yung mga tupa na matataba, yung tinutukoy doon, yung mga tupa na matataba. Anong ginagawa niya? Kasi yung mahihina, nilalabangan niya. Tinatabi niya para wag makakain. Siya lang ang kain ng kain. Kaya mag-ingat kayo. Kaya pag walang makita, pag walang makain yung kapwa mo tupa, pag nangayayat yan, sagutin mo yan. Ganun lang yun. Nakuha nyo? Anong oras sing? 43. Kaya mga kapatid, ano ang nais iparating ng Panginoon? Yung kanyang mensahe, yung damdamin niya. Yung damdamin ng tunay na pastor. Ano yun? Merong puso. May pasanin. Nanuha niyo ba? Amen. Kaya, the best at pinakamabuti, pinakamahabagin yung ating pastor. Amen? Kaya, ano sabi sa Mateo 11:28? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan at nahihirapang lubha, at kayo aking pagpapahingahin. I-ready nyo nga yan. 11:28. Na gustong may magbasa. Mateo 11:28. Sabi po dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang luba sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. 29. 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. 30. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Meron pa? Wala na po. Okay. So dito, sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Yung mga naliligaw, lumapit kayo sa akin at magpahinga. Kung nabibigatan ka, lumapit kayo sa akin. Bakit? Kasi yung pamatok niya magaan. Yung nandito sa batok, magaan yun. Magpalit tayo. Sabi nga sa ibang salin, matuto kayo sa akin, mag-aral kayo sa akin. Kasi gusto kayong magkaroon ng kapahingahan. Kaya mahal ng Panginoon yung kanyang mga tupa. Naunawaan niyo ba yun? Ganun siya kabuti. Kaya, ano sabi sa Psalms 23 verse 1? No, ang Panginoon ang aking pastor, hindi na ako magkukulang. Yung relasyon ng pastol at tupa. Ipuprovide niya talaga yan. Yung care, no? Yung medicine, yung lakas, ipuprovide yan. Kasi nga, ang ating Panginoon ang mabuting pastor. Kaya, mga Bible study leader, kailangan meron tayong ganyang pasanin. Hindi lang pastor. Yung mga Bible study leader, yung mga worker, magkaroon tayo ng ganyang pasanin na mayroong malasakit sa
tupa. Bakit? Hindi ito tupa ng bawat isa. Ito tupa ng Panginoon. Hinahanap niya yan. Pag nalalayo yan, hinahanap niyan. Siya mismo ang naghahanap niyan. Hindi siya nananatiling nakaupo lang sa kanyang bahay, sa kanyang opisina. Hinahanap niya yan kung saan-saan. At ano sabi sa 19:10 ng Lucas? Pakibasa, 19:10. Lucas chapter 19, verse 10. Ito po ang sabi. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Yun. Kaya nga bumaba ang Panginoon para hanapin niya at iligtas niya ang naliligaw. Kasi bakit? Mapapahamak siya mga batid. Kaya huwag tayong tumigil na maghanap. Huwag tayong huminto. Huwag tayong mapagod. Bakit? Kasi may sagutin tayo sa Panginoon. Ipapaunawa ko yan sa inyo. May sagutin tayo sa Panginoon. Kaya sabi ko nga sa inyo, di ba? Maging maingat tayo, baka makatisod tayo. Kasi pag nalayo yan, lumayo yan, sagutin natin sa Panginoon yan. Pag napahamak yan. Pag nilapayan ng ng magnanakaw, ng maninira, ng pumapatay. Ibig sabihin, mabangis ang kalaban natin. Sino yung kalaban natin? Si Satan. Sana maunawaan yan. Kaya pag yan ay nalayo doon sa kulungan, doon sa marami, pagsasamantalahan na yan. Pagsasamantalahan na ng lobo. Kasi papatayin siya niyan. Sisirain siya niyan. At wawasakin siya niyan. Ibig sabihin, hindi siya titira ng buhay. Alam niyo ba ang goal ng kaaway? Talagang mapahamak ang mga tupa ng Panginoon. Kaya ang Panginoon, talagang gayon na lamang ang pagsitang ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Bakit? Para kanino? Para sa mga tupa. Amen? May oras pa ba? 50 na po. Kaya, bukas, itutuloy natin ito. Sa verse 9 tayo. Kaya, salamat sa Panginoon. Now, nais ko maunawaan nyo ito. Kung ano ang pasanin ng Panginoon doon sa mga tupa. Sana wag na tayo makontento sa lugar na kinaroroonan natin. Matuto tayong maghanap. Kasi, anong ibig sabihin? Magligtas tayo. Magpagamit tayo sa Panginoon. Huwag kayo matawa na nandun kayo sa comfort zone. Huwag niyong tapusin sa trabaho ang buhay niyo. Maghanap kayo ng kaluluwa. Para sila hindi mapahamak. Ibalik niyo sila doon sa kawan. Mga kapatid, magpagamit tayo sa Panginoon. Magkaroon tayo ng pasanin sa mga tupa ng Panginoon. Amen? Hindi ako nagkamali. Akala ko Mr. Gato? di na darating pa ang sandaling ito sa buhay ko. Ang maranasan, katuparan ng pangako. Ang mawakan, tagumpay na inasa. Maraming di naniwala, maraming hungad lang, marami ang nagsabing wag na akong maghintay, tila walang pag-asa, tila walang wakas.
sa inyo ay Di ako nagkamali. Di ako nagkamali na magtiwala sa inyo. Di ako nagkamali na matiis at maghintay. Di ako nagkamali, sundin ang iyong kalooban. Di ako nagkamali, sa inyo ay nagmamahal. O Jesus, hallelujah. O Jesus, Panginoon ng buhay. O Jesus, pag-asa na kinabukasan. Kahit may panahon, inisip ko na tumalikod. Sabi ko'y nariyan pa rin, hawak-hawak aking kamay. Di ako nagkamali na magtiwala sa inyo. Di ako nagkamali na magtiis at maghintay. Di ako nagkamali, sundin ang iyong kalooban. Di ako nagkamali, sa inyo ay nagmahal. For the last time. Di ako nagkamali na magtiwala sa inyo. Di ako nagkamali na magtiis at maghintay. Di ako nagkamali, sundin ang iyong kalooban. Di ako nagkamali, sa inyo ay Di ako nagkamali sa inyo nagmahal. Di ako nagkamali, sa inyo ay Di ako nagkamali, sa inyo ay Lord, hallelujah. We praise your name. We praise your name. Sinasamba ka namin, aming dakilang pastol. Hallelujah. Hallelujah. Mr. Caddy. Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Lord, thank you, Ama. Salamat sa iyo, Jesus, salamat sa inyo, Panginoon. Salamat, O God, sa inyong pag-aalaga sa amin. Salamat sa inyong paghanap sa amin at patuloy nyo kaming dinadala sa mabuting pastulan, O Diyos. Lord God, tulungan mo kaming maging spiritually upbeat, Panginoon. Salamat sa inyong biyaya sa amin at kahabagan sa amin, O Diyos. Lord God, salamat sa inyo at huwag sana naming hayaang masayang, Panginoon, ang inyong pagpili sa amin at pag-aalaga. Magawa namin ng Panginoon, ng ginagawa mo rin sa amin para sa iba, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa inyo pong papuri at pasasalamat. At niadalayan ko po ang umagang ito hanggang sa maghapon. Kayo po ang manalo sa aming buhay, sa aming mga kahinaan. At Lord, gabayan nyo kami papunta sa inyong kalooban, Panginoon. Lord God, maliit mang gagawin o malakihang gagawin. Lord, kayo pong magpalakas sa amin, magbigay ng direksyon at magpatibay sa amin, Panginoon. Dalhin nyo kami sa mga lugar na nais po ninyo, Panginoon. O God, sa inyo pong papuri at pasasalamat at patuloy na gabay sa aming pastor sa pangalan ni Jesus. Amen. Good. God bless you rin, Kuya Carlo. Good morning po, Brother Fernan Rayo, Faustina Puentes, Sister Crisel, William Villacorta, Elenita Aranduque, Kuya Matlanga, Alfredo Tulagan, Alfred Calusin, Udi Velasco, Dina Toledo, Len Alesna, Josepina Lumapad, Rosalina Cabido, Tiche Pimentel, Julius Sales, Irene Algabre, Lena Hara, Pastor Jojo,
Good morning po. See you po tomorrow.